Mga itinakdang kapistahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw kayo'y magpapahinga. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo saan man kayo naroroon. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa nagaganapin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa ika-7 araw muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon, huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng 1 bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng 1 lalaking korderong walang kapintasan at 1 taon pa lang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng 1 salop ng harinang minasa sa langis ng ulibo bilang handog na pagkaing butil at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Ang ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkaing butil. 2 tinapay na may pampaalsa, 1 salop ng harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tig-1 taong gulang na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tig-1 taong gulang bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito'y ihahandog ng pari kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng 1 banal na pagtitipon, 1 may walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises,
Sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon, mag-aayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito'y isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sinumang magtrabaho. Kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag nga kayong magtatrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon, at mag-aayuno kayo sa araw na iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin ito sa mga Israelita, mula sa ika-15 araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa ika-8 araw muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkaing butil at handog na inumin ayon sa itinakda ng bawat araw. Bukod dito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga at ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at sa mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata. Sa ika-15 araw ng ikapitong buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ika-8 araw. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing ika-7 buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan. Upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Gayon nga, inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh.